Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Gabayan niyo po kami ngayong araw sa aming pong talakayan na gaganapin. Ito naman po aming samot dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw mga mag-aaral ng grade 4. Class Secretary, mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Ikinagagalak ko na walang lumiban ngayong araw sa ating klase. So, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaralan, tayo muna ay magbalik tanaw sa ating napag-aralan noong nakaraang araw. So, ano nga ba ang napag-aralan natin noong nakaraan? Yes? Tama. Ang napag-aralan natin noong araw ay ang tungkulin ng responsableng mamamayan. So, magbigay nga ng mga tungkulin ng responsableng mamamayan. Yes, Ana? Magaling. Ano pa? Magaling. Ang pagtapon ng basura sa tamang tapunan, ang paggalang sa guro at magulang gaya ng sabi ni Ana, at ang pagtulong sa kapwa ay mga tungkulin ng isang responsableng mamamayan. So, magaling, napakahusay. Naiintindihan niyong lahat ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. So, meron ako ngayon ditong 3 larawan. Maaari niyo akong bigyan ng isang salita na nakikita niyo sa larawang ito. So, ito yung unang larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Yes, anak? Tama, pamahalaan. Ito ay isang larawan ng pamahalaan. Ito namang pangalawang larawan. Yes, anak? Magaling, mahusay. Ang larawang ito ay ang pambansang selyo ng Pilipinas. At ang huling larawan, sigurado akong pamilyar kayo sa mga taong ito. Okay, anak, ikaw? Mahusay. Ang larawang ito ay nagpapakita ng mga naging pangulo sa Pilipinas. So, kapag nakikita nyo ang 3 larawang na ito, saan sila sumisimbolo? Okay, anak? Tama, sa gobyerno. Ano pa? Pamahalaan, tama. Ano pa, anak? Ikaw? Okay, anak, mga naging pangulo ng Pilipinas. Tama at mahusay ang inyong mga idea. Ngayong araw, ay ang tatalakayin natin ay patungkol sa pamahalaan. Ngunit, bago tayo mag-umpisa, ito muna ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahan na naibibigay ang malinaw na kahulugan ng pamahalaan gamit ang sariling pagpapaliwanag. Pangalawang layunin, na iisa-isa ang mga pangunahing tungkulin ng pamahalaan. At ang huli, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga personal na karanasan o halimbawa sa pang-araw-araw na buhay. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Ano ang pamahalaan? Okay, basahin natin sabay-sabay. Ang pamahalaan ay isang organisasyon ng mga pinuno na may tungkulin sa pagpapatakbo ng ating bayan o bansa. Ang pamahalaan, sila ang gumagawa, nagpapatupad, at nagsisiguradong sinusunod ang mga batas. Isa rin sila sa nagbibigay ng serbisyo sa mga tao tulad ng edukasyon, kalusugan, at kalsada. So, ngayon ay pag-uusapan natin ng mas malalim ang mga tungkulin ng pamahalaan. Itala nyo sa inyong papel ang ating i-discuss.
So, umpisahan natin. Bilang isang mamamayan, dapat alam natin kung ano ang ginagawa ng pamahalaan at bakit ito mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, una, mga tungkulin ng pamahalaan. Una, pagpapatupad ng batas. Isa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay ang pagpapatupad ng batas. Bakit ito mahalaga? Dahil kung walang batas, walang gabay ang mga tao sa tamang asal. Magkakagulo at baka magkasakitan pa ang isa't isa, di ba? So, halimbawa, ang mga pulis yung nagbabantay sa lansangan upang siguraduhing ligtas tayo. So, mga anak, ano ang ginagawa ng mga pulis pag ang tao ay lumabag sa batas? Okay, anak? Hinuhuli, tama. Ikaw, anak? Okay, pinaparusahan. Tama. Ang mga pulis, ginagawa nila sa mga taong lumalabag sa batas ay hinuhuli at pinaparusahan. So, ang unang tungkulin ng pamahalaan ay tama, pagpapatupad ng batas. Sunod na tungkulin, pagbibigay ng serbisyo. Yan. Sino sa inyo ang nakapunta na sa health center para magpabakuna o magpa-check up? Okay, ikaw anak, tama? Very good anak. Nagbibigay sila ng libreng gamot. Magaling. So, narito ang ilang mga serbisyo na binibigay sa atin ng pamahalaan. Una, libreng edukasyon. Ito yun ngayon, nakakapag-aral kayo ng walang bayad. Pangalawa, serbisyong medikal sa health center. At tulad ng sabi mo anak, nakakatanggap kayo sa pamahalaan o sa health center ng libreng gamot. At huli, pagpapagawa ng daan at tulay. Ano ang pangalawang tungkulin ng pamahalaan? Pagbibigay ng serbisyo. At pangatlo, pagtataguyod ng kaayusan at seguridad. Paano naman ito? May mga opisyal gaya ng barangay tanod, sundalo, at pulis na nagtutulungan upang tiyaking ligtas at tahimik ang ating kapaligiran. Sino na sa inyo ang nakakita ng tanod o opisyal sa inyong lugar na tumutulong sa panahon ng bagyo o emergency? Okay, anak? Mahusay. Ikaw naman, anak. Yo. Salamat. Salamat sa inyong mga sagot. Nakikita nyo na hindi lamang sila namumuno. Sila rin ay naglilingkod. Magaling. So, tayo magbalik tanaw. Ano nga ulit ang tatlong pangunahing tungkulin ng pamahalaan? Okay? Okay, ikaw anak, magaling. Mahusay. Ikaw anak, mahusay. Magaling at napaka-aktibo niyong lahat. Tandaan na ang pamahalaan ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng direksyon at tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng gawain. Sa isang papel, gumuhit ng isang tungkulin ng pamahalaan na nakita o naranasan nyo sa inyong lugar. Pagkatapos, pumunta kayo dito sa harap para magbigay ng maikling paliwanag sa pagguhit o sa ginuhit ninyo. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang unang gawain. Okay? Maaari na kayong magsimula.
So, base sa inyong mga iginuhit at paliwanag, magaling mga anak, at napakaganda na inyong nilikha. Makikita sa inyong mga guhit na naiintindihan ninyo kung paano tumutulong ang pamahalaan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ngayon, bago tayo magkaroon ulit ng pagtataya, para sa inyo, ano ang kahulugan ng pamahalaan? Okay, anak? Magaling. Ano naman ang mga tungkulin nito? Ano ang mga tungkulin ng pamahalaan? Okay, ikaw anak? Tama. Ano pa? Okay, magaling, mahusay. Bakit mahalaga ang pamahalaan para sa atin? Okay, anak? Okay, ikaw naman anak. Napakahusay. Natutuwa ako at kayo ay may natutunan ngayon sa ating naging talakayan. So ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagtataya. Sagutin ang mga sumusunod sa papel. Unang tanong, ano ang pamahalaan? Pangalawa, magbigay ng 2 tungkulin ng pamahalaan. Na-discuss natin yun kanina. At pangatlo, bakit mahalaga ang pamahalaan sa ating pamayanan? Okay, mayroon ulit kayong 10 minuto para sagutin ang 3 tanong. Okay, anak, maaari na kayo magsimula. So, ngayon mga anak, salamat at natapos na kayo sa binigay kong pagtataya. So, ngayon, bago tayo matapos, may ibibigay ako sa inyong takdang aralin. Ang panuto ay gumupit ng larawan mula sa dyaryo o magazine na nagpapakita ng isang tungkulin ng pamahalaan. Pagkatapos, idikit ito sa inyong kwaderno. Sa ibaba ng larawan, ng picture na gugupitin nyo, sumulat ng 3 pangungusap na nagsasabi kung ano ang ginagawa ng pamahalaan sa larawan at bakit ito mahalaga. Naintindihan ba mga anak? Okay. Mayroon ba kayong mga katanungan sa ating natalakay ngayong araw? Mabuti naman mga anak. May mga natutunan ba kayo? Ako'y natutuwa dahil natuto kayo sa ating aralin. So, hanggang dito na lang ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at mag-ingat kayo lahat sa pag-uwi.